Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Sa mundo ng social media, lalo na sa YouTube, marami na tayong nakitang mga talentong hinahangaan, partikular sa pagkanta. Isa na rito ang mag-asawang BJ at Charlotte, mas kilala bilang Sweet Notes Music. Ano nga ba ang kanilang mga pinagdaanan bago nila natamo ang kasikatan, nasaan na sila ngayon? At ano ang kanilang sikreto sa tagumpay? Ngunit bago tayo magpatuloy, hinihiling ko po ang inyong like, share at subscribe bilang suporta. Sana, mga kakwento, ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel. Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin, gaya ng ating mga special emoji para sa comment section at early access sa ating mga kwento at marami pang iba. Salamat na agad sa inyo mga kakwento. Simulan na natin ang kwento ng Sweet Notes Music. Noong hindi pa sikat at hindi pa magkakilala sina BJ at Charlotte, parehong musika ang kanilang piniling tahakin. Habang si BJ ay nakikipagsapalaran bilang miyembro ng banda dito sa Pilipinas, si Charlotte naman ay nagtangkang maging mang-awit sa ibang bansa, kasama ang kanyang kapatid na kilala ngayon bilang Era Covers. Sa kalaunan, bumalik si Charlotte sa Pilipinas. Sa panahong iyon, si BJ ay patuloy na naghahanap ng kapalaran sa pagbabanda. Maraming rejections at pagsubok ang naranasan niya, kabilang ang pagpapaalis o pagpapalayas sa kanila. Mula sa mga bar na kanilang tinutugtugan, naghanap kami ng mga pesto sa Jensa na pwede naming applyan. Tapos yun, wala ni isa na meron namang isa pero hindi na kami pinabalik. Sinabi nila may isang pwesto doon sa Jensa na pinatugtog kami isang gabi pero hindi na kami pinabalik. Sabi daw, hindi na daw nila itutuloy yung bar kasi mahina daw. Sabi namin, okay. Hanap na kami ng ibang pwesto na mag-a-apply kami. Tapos, salamat mi. Hindi naman. Tapos ayun, hanap kami ng ibang pwesto. Nabalitaan namin mga few weeks ago, hindi pala nagsara. Hindi naman pala nagsara yung bar. Talagang pinaalis lang kami. Hindi, nahihiya lang siguro magsabi ng totoo na hindi nila nagustuhan yung set namin. Kaya hindi kami tinanggap. dumating ang oras na nagtagpo ang kanilang landas. Si Charlotte ay naging vokalista ng banda ni BJ, ang Soundworks. Nagkamabutihan sila at kalaunan ay nagkatuluyan at nagpakasal. Dahil sa hirap ng kita sa Pilipinas, sumubok silang makipagsapalaran sa China. Natanggap sila sa isang hotel doon upang tumugtog bilang duo. At naging maayos ang kanilang kita. Nais nilang makapundar ng bahay sa Pilipinas, ngunit nakaranas sila ng kabiguan. Dito nga ay na-scam ang ipon nilang pera para sa kanilang dream house na humigit kumulang 200,000 pesos na pinaghirapan nila sa pagtatrabaho sa China. Kaya yun isa sa mga goal namin na sana magkasariling kaming bahay agad. Hindi pa namin alam talaga na yung bahay is dead investment. Kaya yun, naghanap kami. Napunta kami sa Camellia. Lisandra to be specific. Kumuha kami ng unit doon namin talagang hinuhulog yung mga sahod namin. Tapos dumating yung bakasyon na namin kasi babakasyon na kami mga 2019 na yun. Andun kami 2017 kasi 2016 yun, di ba? 2016 yung nasa banda kami, nag-start kami sequencer, tapos umalis kami mga mag 2017 na. After ng wedding namin yun, kasal na kami dito, kasal na kami sa Pilipinas before kami umalis. Ayun, mga 2019 umuwi kami ng Pilipinas for 1 month lang dapat yun kasi kami bakasyon. So ayun, pinunta namin yung Camellia, yung yung kinuha naming unit. Sad to say, ilang months na or ilang taon na siguro yun, hindi pa nila nasa-start yung namin, yung bahay namin. Parang bakanting lote pa lang siya, so pina-follow up namin. Sad to say, hindi talaga siya, hindi ko alam kung anong problema. Kaya na-discourage kami ni Charlotte ng that time.
Kasi hindi siya na trabaho. Akala namin pag uwi namin may building na. Kaya, ayun. Pinalo up namin ng pinalo up. Tapos wala pa rin. So nag-decision kami ni Charlotte na ano na lang, cancel mo na lang yan, man. Hanap na lang tayo ng mga lote na lang, lupa. Tapos tayuan natin ng mga maliliit lang na kubo, bahay. Kaya yun, tinry namin siya na ipa-cancel. Kaso lang, bawal pala. Kung walang mag-a-assume yun, mafo-forfeit yun. Sad to say na forfeit siya, guys. So, almost 200,000 na siguro yung nabayad namin or mahigit pa. Hindi na namin nakuha yung pera namin at wala pa kaming bahay. Sobrang namin nun, sobrang lungkot namin. Talagang nasad kami ng time na yun. Kasi wala pinuntahan yung hirap namin sa abroad, sa China. Wala kami makita na naging resulta. So sabi ko kay Charlotte, hayaan mo na yan. Bata pa naman tayo. Magsikap tayo ulit. Meron pang plan si Lord sa buhay natin. Maliliit pa, bata pa naman tayo. Bagamat sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng pag-asa ang mag-asawa, sa pagdating ng pandemya, namatay ang industriya ng pag-aawit sa mga live events. Naging malaking hamon ito, lalo na't may anak na sila si Shikai. Ngunit sa pagiging positibo ni BJ at Charlotte, tinaguyod nila ang pagkanta bilang duo sa pamamagitan ng pagla-live sa social media, gaya ng Facebook at YouTube. Nagkaroon sila ng private invitations para mag-perform sa mga virtual celebrations. Dito nagsimula ang kanilang swerte. Kinagiliwan agad ang kanilang mga in-upload na mga cover songs sa YouTube at Facebook. Isa sa kanilang mga kanta ay pumatok at nagustuhan ng mga manunood. Kaya naman hindi pinalampas ng mag-asawa ang pagkakataon upang ipakita ang kanilang talento. Nag-upload sila ng mga cover song na tinangkilik ng mga manonood sa Facebook at YouTube. Nang makaahon na ang bansa mula sa pandemya, tuluyan nang bumulusok ang kanilang karera bilang Sweet Notes Music. Sunod-sunod na ang kanilang mga live events. Dahil sa pagmamahal ng mga Pinoy fans at maging ng ibang bansa, unti-unting nakaahon ang mag-asawa, unti-unti rin nilang nakamit ang kanilang mga pangarap, gaya ng pagkakaroon ng sariling bahay at sasakyan. Hanggang ngayon patuloy silang natatamasa ang tagumpay. Patuloy ang kanilang mga invitasyon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, kasabay ng pagdami ng kanilang followers at subscribers. Ang kanilang determination at tibay ng loob sa pag-abot ng pangarap ay tunay na inspirasyon. Maging mahirap man, magpatuloy lamang hanggang sa makamit ito. Kayo mga kakwento, ano ang masasabi nyo patungkol sa mga karanasan ng Sweet Notes Music? Maari bang ikomento mo ito at ating talakayin sa comment section? At huwag kaligtaan mag-like, share and subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel bilang suporta. Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel. Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin, gaya ng ating mga special emoji para sa comment section at early access sa ating mga kwento at marami pang iba. Salamat na agad sa inyo mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Ito ang kanta kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino. Diamonds and pearls, indicated girls around the world. Hey, umulan na naman, here we go. Umulan na naman, here we go. Say ho, say, everybody say, sing it loud and come on. Life is one big body when I'm still young, but who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you let the have your fun. Can't be a fool, son, I wanna but the number one. Looking back, salty, I'll be as a mention. Said me not giving her much attention. She was neat from my consideration. I wanna show the nation of my appreciation.